Hello besties! Welcome to our 10th episode of Agtutubo Youth Channel. I am your bestie Eman Trevor Kilala and I will be your host for this month's episode. Today, we are at the Provincial Jail of Ilocos Sur. Siguro nagtataka kayo kung bakit nandito ako ulit. But this time, hindi ako yung guest. Ako ang makakasama nyo bilang host this Christmas episode of Agtutubo Youth Channel. Last December 9, ang PYDO ay bumisita dito sa Provincial Jail at nagkaroon or nag-conduct ng Here Here Youth Mental Health Caravan na kung saan nag-share ng stories and wishes for the Christmas season ang mga PDLs natin. Ang Agtutubo Youth Channel ay isang online platform na nagnanais ipakita ang galing, talino at husay ng isang kabataang Ilocano. Here, we will feature young leaders with great stories that touch our lives and our hearts. Dahil naniniwala kami na ang mga kabataang Ilocano ay merong natatanging galing, talino at husay na dapat ipinapakita hindi lamang sa ating probinsya kundi sa buong mundo. Alam nyo ba na ang probinsya ng Ilocos Sur, most especially the provincial government of Ilocos Sur, headed by our number one BFFs, Governor BFF Jerry Singson and BFF Vice Governor Ryan Singson, through the PYDO and PPSK headed by our number one favorite BFF, SPM Vic Singson, ay isinusulong ang karapatan ng mga kabataan sa paggawa ng mga plataforma na nagpapaganda at nagpro-promote ng youth leadership through active participation and recognition of our young leaders. Isa ito sa napakaraming programa ng provincial government upang ma-involve, maipakita at maibahagi ng kapwa nating kabataan ang talento ng kabataang Ilocano. Pwede ninyo kaming panoorin sa aming YouTube channel and Facebook page through PYDO Ilocos Sur and our podcast through Spotify. Kaya mga BFFs, follow, like, and subscribe our social media platforms. Last episode, natunghayan natin ang husay at galing ng isang atleta na galing dito sa ating probinsya. At siya ay irerepresenta niya ang ating probinsya sa larangan ng swimming. Of course, siya si Miss Sofia Ato. Kaya ngayon, I'm so excited sa ating bagong episode. Disyembre, alam naman natin ngayon, abala ang lahat para sa preparation ng Kapaskuhan. And today, this is something special kasi ang ating theme ay Guarding with Love. Sa araw na ito, ang ating magiging guest ay isang jail guard na kung saan nagbibigay pag-asa sa ating mga PDLs. Let us all welcome our BFF, Ilaika. Kamusta ka today, BFF Ilaika? Okay naman. Can you tell us kung ano nga ba ang trabaho ng isang jail guard? Ang isang jail guard kasi different yung work namin dito. Pero ako ay part ng Receiving Releasing Division. Receiving Releasing Officer ako dito. Basically, bilang isang jail guard, meron bang kumbaga general job na magbantay o kung saan ka ng division doon ka na lamang? Oo, meron ganun dito kasi ako sa admin, part ng admin siya pero naka 24 hours duty rin siya. So ibig sabihin kung gabi kasi meron pa rin nagpapa-receive yung mga galing sa mga malalayong lugar. Ma'am, can you also tell us kung ilang years na kayo sa trabahong ito? 7 years and 11 months to be exact. If we try to look at it, parang ang haba na. So what makes you really stay here, ma'am? Actually, ayoko naman talaga sa jail. Pero nung habang tumatagal kasi ako dito, mas na-attach ako sa mga PDL at saka sa mga kasama na rin dito. And papaano nyo, BFF, nakikita ang sarili mo sa pagkukontribute sa pagbabago ng buhay ng mga PDL natin? Iko-connect ko na lang dito sa work ko as receiving releasing. Ina-assist namin yung mga legal aspect nila tulad ng pakikipag-usap nila sa abogado nila, tatanungin nila kung kailan yung next hearing nila. Yun na yun yung mga base ko. Siguro ma'am, nakarinig ka na rin, or BFF, nakarinig ka na rin ng misconception about our PDLs na they are aggressive, na minsan nakakatakot sila. Could you tell us more about it na ang mga PDLs are not actually aggressive? Ano po or kumusta po ang pakikitungo ng mga PDLs natin sa iyo, BFF? Mababait ang mga PDLs. Actually, wag nating lahatin, pero marami sa kanila yung mababait. And dito sa jail, focus kami sa rehabilitation
rehabilitation, sa livelihood program namin. Yun yung mga nagpapatanggal ng mga boryong, kumbaga, para hindi sila makagawa ng masama dito sa loob. Yun ang ginagawa namin. Meron rin kaming garden para sa mga gardening nila. May mga pa-sports kami. During our Prison Awareness Month, meron kaming sports festival na kasali sila. O kaya we should not misjudge yung mga PDLs natin kasi just like us, they are also humans. And tingnan naman natin ang daming mga reform programs na ginagawa ng ating provincial jail para naman mas ma-improve ang mga social relationships natin sa kanila at lalo na sa kanilang mga sariling buhay. Hence, tinatanong ko nga kanina kay Ma'am or kay BFF, ang gaganda naman nito. And sinabi niya, nagawa daw ng mga PDLs natin. Ma'am, could you tell us more about these products? Ito yung bonsai beads. Sila mismo yung gumagawa. From scratch kasi ito eh. And candle making, ito, isang product nila. During November, All Souls Day, ganun. Ito yung binebenta nila. Tapos yung liquid. Yung mga product na yan, tinuro ng UNP Extension. And itong, from brochure kasi ito eh. Meron rin kaming kalesa. Aside from this, meron din kaming kalesa. O paano nila minamarket yan, BFF? Meron kaming livelihood officer, si Ma'am Angelica Ruby Cortez. Siya yung nagmamarket. And meron rin kaming page, pinopost rin namin. At saka yung kami naman na personnel, yung mga kakilala namin, sinasabi na rin. Pwede nyo rin i-market yung page ninyo, ma'am, para naman ma-promote yung mga products ng ating mga PDLs. Hi, mga suke! Sana i-support nyo yung mga gawa ng mga PDL kasi yung mga kinikita nila dito, aside from ginagamit nila pangtustos sa buhay nila dito, nagpapadala rin sila sa mga pamilya nila sa labas. So, it's just a proof na kahit PDL sila, na kahit may mga misconceptions, they're still making something for a living and as a support sa kanilang family, ma'am, no? Yeah. And ma'am, it's just a wonder to me, paano naman ang pakikitungo ng mga PDL sa isa't isa? Ako kasi nadi-detail rin ako sa female cell. Okay naman sila sa isa't isa. Meron lang yung mga konting, may mga differences sila. So, meron yung mga konti lang naman na hindi nila pagkakaintindihan. Pero, okay naman sila. Madalang rin silang mag-away. Actually, hindi nga eh. Kasi meron mga guards doon na nakabantay rin. And if I may, BFF, ano naman yung nag-i-inspire sa'yo para sa pagsaservisyo sa kanila? Sila mismo. Kasi I'm expecting them na may mga second chances kasi. Siyempre, kung nagkamali man tayo, pwedeng mabago. Lalo yung mga rehabilitation na nagagawa dito at saka yung mga lumalabas na nagagamit nila yung mga natututunan nila dito. Yun yung second chance na sabi ko, yung mga nagiging close ko dito na lumalabas, ayoko na kitang makita dito. Pero sa labas, gusto ko nagbago ka na, may mga business ka na, yung mga ganun. Tama si BFF kasi we deserve second chances. And if I may share this, no, ang mga tao ay nakagagawa ng mga krimen hindi lamang sa rational choices nila o nag-lecture. Hindi, kasi sa criminal law natin, may dalawang theories kung paano tayo nakakakommit ng crime. Isa, that is a rational choice. Pero yung pangalawa, sabi sa positivist theory, na minsan nagagawa natin ang isang bagay dahil sa mga social circumstances natin. Example, kahirapan. So minsan, napipirsa yung tao na magnakaw na kasi nga mahirap. So let's not misjudge a person based on the acts, but based on the reasons why they are doing it, right, BFF? Yeah. And to clear yung PDLs kasi dito, hindi pa naman sila convicted. So, ibig sabihin, meron yung ginawa nila, meron rin yung hindi nila ginawa. Nandito pa lang sila, ongoing pa lang yung case nila, wala pa yung verdict nila. And lalo na sa inyo, ma'am, sure din ako may mga misconception na, ay, jail guard lang naman ang ginagawa, taga-bantay lang yan. Ay, hindi yan mahirap. So, what could be your reaction yung mga ganung remarks? Dealing with different behavior, sobrang hirap na rin yun. Ang hirap mag-adjust sa iba-ibang behavior. Tama, ako na nga lang na instructor, nahihirapan Oo, din. sobrang hirap ng ganun. And tsaka, sabi ko naman, hindi naman lahat dito mababait.
Kasi knowing na meron yung ginawa nila, meron din yung hindi talaga nila ginawa. So, ang hirap mag-adjust ng different behavior. And sure ako, BFF, na sobrang happy mo siguro sa tagal mo rito at nakakakita ka ng mga nakakalabas na mga PDLs natin. Oo naman. Lalo pag nakikita ko sila sa labas, ma'am, alright. Gumaganon sila. And naman. siguro sa sobrang long ng service mo rito, sure ako na meron ng memorable or remarkable moments na kasama mo ang mga PDLs, BFF. Could you share kung ano yung sa tingin mo ang pinaka-memorable na moments mo with the PDLs? Pinaka-memorable siguro yung mga events na ginagawa ko with the PDL such as ISPJ anniversary, yung mga nagpe-perform sila. Isa ako kasi sa nag-o-organize nun and grabe yung kapag very successful yung event namin. Tuwang-tuwa sila. Sobrang tuwang-tuwa sila. Tapos, ma'am, i-picture mo naman kami, send namin sa family namin. Pinapakita nila yung saya nila. Going to your statement, BFF, na yun nga, minsan namimiss nila yung family nila, minsan namimiss din nila yung pakiramdam na kasama nila. May mga sinasabi ka ba na like pieces of advice na minsan nakakagaan sa loob sa kanila? Yes, ako naman kasi yung guard na hindi ko tinuturing na PDLs na balod lang siya, parang ganun. Kasi ako more on friendly type, sabi ko. Okay lang yan, girl. Dadalaw rin sila sa'yo. Meron naman kami dito. Ano bang gusto mong pagkain? Sinasabihan lang namin ng ganun. Pang happy lang naman sa kanila. So, bale yung ano mo, ma'am, BFF, sorry kasi Yeah. nasanay lang ako sa ma'am. BFF, kapag ba yung jail guard is babae lang din yung isa-supervise niya or i-check niya o hindi naman? Hindi naman. Sa amin kasi dito sa admin, lahat. Pero pag naka-detail ka sa female, dapat focus ka sa mga babae. Para naman yung gender sensitivity na... Iba rin kasi kapag heart-to-heart talk sa kapareho mong babae, no? Ganun din sa lalaki to lalaki. Oo. Ngayon, ma'am, ano naman ang masasabi mo sa mga kabataan natin, lalo na sa pagrespeto sa batas? Dapat talaga, sa dami-dami ba naman ng batas natin, ang hirap talagang i-memorize. Pero yung mga kilala naman na batas, mga tulad sa RPC, sa murder, sa simple theft, ganon, dapat talagang irespeto yun kasi mahirap ang malayo sa family, mahirap dito sa ISPJ. Kumbaga nakikita mo silang masaya, pero deep inside nila, sobrang hirap malayo sa pamilya. Lalo na ngayong magpapasko, sila-sila na lang dito. Meron naman dalaw, kaso syempre yung mga malalayo, wala silang kasama, yung mga PDLs lang, guards na naka-duty during that day. So yung mga PDLs natin dito, BFF, hindi lang from Ilocos, so from different regions? Oo, meron rin kaming sa outside dito sa Ilocos Sur, meron rin. And yun nga, BFF, Christmas season ngayon. Paano naman natin isine-celebrate ang Christmas kasama ang mga PDLs natin? Actually, meron silang simpleng salo-salo na syempre sinusuportahan yun ng provincial warden natin na si Sir Raymond Tabios, na meron din yung mga konting exchange gift nila, yung kaya, pasok naman sa budget nila. And sila na yung nagpaplano kasi ng Christmas program nila kung anong ipapalaro nila. Kasi kami, isusupervise lang namin, syempre yung walang sakitan, yung okay naman, basta yung masaya sila. And for sure, yung mga malalapit naman yung like Ilocos Sur lang, yung family sigurado talagang bumibisita rin. Open house nga ang tawag namin doon pag during December 25. At Hindi na limited yung time. Hindi. Open house na yon. And sobrang haggard nun pag naka-duty ka. Kasi magkakap-kap kami. Kahit na Pasko, strictly pa rin yung mga protocols namin. And okay naman, basta masaya lang yung mga PDLs, yun naman yung mahalaga. And it shows the commitment of the provincial jail na kahit strict yung implementation ng protocol, they are very considerate, lalo na sa family when it comes to Christmas season and any other occasions na yung family dapat present lagi. How about kapag yung example, yung anak ng PDL BFF ay mag-graduate, can they go out?
Depende kasi yun kasi magre-request yun kasi ng court order. Depende na rin yun sa judge kung i-grant. Oo, kasi hindi naman kami basta-basta nagpapalabas ng PDL na without court orders. Yun. And assuming BFF na pinapanood tayo ngayon ng mga PDLs natin, ano naman yung mensahe natin para sa kanila? Hi, PDLs ng Ilocos Provincial Jail. Actually, yung mga PDLs natin na sobrang close ko, pero hindi naman sa sobrang-sobra. Meron pa rin kasing gap hindi lang yung sobra. Sana magpakabait pa rin kayo dito para sa GCTA. And sana paglabas nyo, huwag nyong kalimutan yung mga aral na natutunan nyo dito. And huwag na kayong bumalik. Please lang, huwag na kayong bumalik dito. Kasi yung sadness nyo dito, alam nyo na yon na mahirap mawalay sa mga pamilya natin. Kaya sana kung napapanood nyo to, wag na kayong gumawa ng mga bagay na taliwas sa ating mga batas. Okay. And assuming na nanonood din yung family ng mga PDLs natin, baka meron po kayong mensahe sa Christmas season po natin, BFF. Sa mga family nila, dalawin nyo sila para hindi sila maging malungkot. Kayo kasi yung nagbibigay ng saya sa kanila. And kung nandyan man sila sa labas, mga sakit sa ulo sila sa inyo, pero namimiss nila kayo sobra. Sana madalaw nyo sila ngayong Christmas at saka sa New Year na rin. Okay. Thank you so much, BFF Ilaika. Sure ako marami tayong natutunan, of course, sa ating short na interview na yon. And of course, hindi pwede na matatapos ang interview natin without our tinatawag na katok. Okay? Ito po yung version namin na fast talk. Ay, fast talk. Ayan. Okay. Kaya ngayon, gawin na natin ang katok or kabataan talk. BFF Ilaika, meron kami ditong mga katanungan. Fast lang dapat. Okay. Okay. Are you ready? Yes, ready. Okay. Makulong sa nakaraan o makalaya sa kanya? Makalaya sa kanya. Wow, parang ang lalim ng pinahuhugutan. Bantay o bagong kaibigan? Bagong kaibigan. Bagong kaibigan. Uniform, planchado o bahala na? Planchado. Planchado. Kalma o alerto? Alerto. Love trip na mga kasama o tahimik sa duty? Lap trip na kasama. Mahaba ang duty o maaga ang pasok? Oh my God. Mahaba ang duty. Teamwork o solo mission? Teamwork. Si BFF Ilaika ay kabataang... Siyempre, pag-asa ng bayan. Yan! See you again next year for another episode of Agtutubo Youth Channel. Same time, same YouTube, and same Spotify, and same TikTok channel. Brought to you by the Provincial Government of Ilocos Sur, headed by our #1 besties, BFF Gov. Jerry Singson and BFF Vice Governor Ryan Singson. Through the PYDO and PPSK, headed by our #1 BFF, SPM BFF Vic Singson. I am your BFF Eman. And I am your BFF Elaika Joy. And we are your Agtutubo besties for the youth of Ilocos Sur. Hey!